Kuminga gustong idagdag sa Cleveland roster dahil kay Atkinson at may natakot na sa LeBron Curry pairing sa Warriors. Bumaba na sa dalawang team ang realistic kay James. Hindi naging perpekto ang off-season ng Cleveland Cavaliers sa ngayon kahit sa pananaw ng publiko. Sa madaling sabi, nawala sa team sina Keon Ellis at Dean Wade. Bagamat inaasahan ng aalis si Ellis, si Wade naman ay unti-unting naging malinaw na malalampasan na ng presyo ang kayang ibigay ng Cleveland habang papalapit ang Hulyo. Dahil wala na ang dalawang wing na ito sa roster ng Cavaliers, napakalaking kakulangan ang naiwan sa kanilang pwesto. Sa ngayon, tila nagiging malikhain si Koby Altman sa paghahanap ng mga paraan upang makakuha ng mga wing players na may mataas na potensyal. Ayon sa unang ulat ni Michael Scotto ng Hoops Hype, interesado ang Cleveland na kunin ang free agent na si Jonathan Kuminga sa pamamagitan ng sign and trade kasama ang Atlanta Hawks, ang team na huli niyang pinaglaruan. Para maging legal ang naturang sign and trade, kailangang manatili ang Cavaliers sa ilalim ng first apron ng salary cap. Sa kasalukuyan ay pasok pa sila rito, ngunit hindi pa nila napipirmahan si James Harden. Sa ngayon, nasa $27.7 million ang pagitan ng Cavaliers sa first apron. Gayunpaman, inaasahang malaking bahagi ng halagang iyon ang kakainin ng magiging kontrata ni Harden. Dahil dito, maaaring kailanganin nilang i-trade sina Dennis Schroeder at Max Strus upang manatili sa ilalim ng first apron matapos maisagawa ang sign and trade. Isang kawili-wiling sugal si Kuminga para sa isang team na tulad ng Cleveland. Malamang na ang naging panahon ni Kenny Atkinson sa Golden State ang nagtutulak sa posibleng muling pagsasama nila. Kaya posibleng mas mataas ang kanyang potensyal kaysa sa ipinakita niya sa ngayon. Malinaw na kailangan ng Cleveland ang isang atletikong wing dahil kulang sila sa mga players na nasa pagitan ng 6'5" at 6'8" ang taas. Si Kuminga ay isang atletikong slasher na hindi pa ganap na naabot ang inaasahang antas ng kanyang laro kahit isa siyang former lottery pick noong 2021. Sa tingin ko, dapat tingnan ng Cavaliers si Kuminga bilang kanilang alternatibong plano kung sakaling magpasya si LeBron James na lumipat sa ibang team. Hindi ko rin nakikitang malaki ang mababago ni Kuminga sa inaasahan ng mga tao sa Cavaliers at maaaring hindi rin niya mapantayan ang ambag na ibinigay ni Dean Wade bilang wing player. Noong nakaraang season, nagtala si Kuminga ng 12.2 points, 5.6 rebounds at 2.3 assists bawat laro, habang nagtala ng 46.3% field goal percentage, 33.3% 3-point percentage at 72.4% free throw percentage. Sa sumunod na balita naman, opisyal na, aalis na si LeBron James sa Los Angeles Lakers. Kinumpirma mismo ni James at ng organisasyon ng Lakers na lilisan siya sa pamamagitan ng free agency na nagbubukas ng posibilidad para sa Golden State Warriors na tuluyang mabuo ang matagal ng pinapangarap na tambalan ni Stephen Curry at James, ang dalawang superstar na naging pinakamalaking magkaribal sa NBA noong dekada 2010. Bagamat napakaganda sa papel ng pagdaragdag kay James sa Warriors, may malaking pangamba rin dahil lalo pang tatanda ang kanilang team sa pagdating ng 42-year-old. Si Curry ay 38 years old na. Si Draymond Green na hindi na pumipirma ng bagong kontrata ay 36 years old na. Maging si Jimmy Butler na kasalukuyang nagpapagaling pa sa injury ay papalapit na rin sa huling bahagi ng kanyang 30s dahil mag-37 na siya ngayong Setyembre. Dahil nasa roster na rin si Kristaps Porzingis, maaaring maging malaking issue ang mga injury kung magagawa ngang makuha ng Warriors si LeBron sa free agency. Ayon kay Richard Jefferson, dating kakampi ni James sa Cleveland Cavaliers, kung makakarating ang Golden State sa playoffs nang malusog at buo ang kanilang team, maaari silang maging isa sa mga pinakamapanganib na kalaban. Kung makakarating sila sa Game 83 ng healthy, may tsansa silang gumawa ng ingay. Nakakatakot iyon. Wala akong pakialam kung gaano na sila katanda. Ang basketball IQ nila, ang kaalaman at karanasan nila, lalo na kung makarating sila sa postseason at Game 83, ay talagang nakakatakot. Ang dahilan kung bakit delikado sila ay dahil wala ng back-to-back games sa playoffs. Pero kailangan muna nilang makarating doon at mahaba pa ang 7 buwang paglalakbay, sabi ni Jefferson sa ESPN's NBA Today. Totoong napakataas ng antas ng talento ng team kung mabubuo ito at ang kombinasyon ng kanilang karanasan, mataas na basketball IQ
at kakayahang maglaro sa mahahalagang sandali ay maaaring magtulak sa Warriors na maging isa sa mga pinakakinatatakutang team sa liga. Gayunpaman, kakailanganin ng Golden State na tila matagpuan ang Fountain of Youth upang mangyari iyon. Pero marami ng mas hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa NBA noon, kaya hindi dapat basta-bastang isantabi ang Warriors bilang lehitimong championship contender kung mapipirmahan nila si James sa free agency. Gayunpaman, siya ay mayroon na lamang 2 teams na pinagpipilian sa free agency ayon sa ulat ni Nick Friedel ng The Athletic noong Huwebes sa kanyang panayam sa 95.7 The Game. Ang 2 team na ito ay ang Golden State Warriors at ang Cleveland Cavaliers. Sa tingin ko, 50-50 ang tsansa sa ngayon, ani Friedel. Pagitan ito ng Cleveland at Golden State, dagdag pa niya. Sa edad na 41 years old, ipinaalam ng 4 na beses na NBA Most Valuable Player na si James sa Lakers noong unang bahagi ng linggong ito na balak niyang ipagpatuloy ang kanyang career sa ibang team. Ang Cavaliers ay ang kanyang minamahal na team sa kanyang hometown kung saan 2 magkahiwalay na yugto na siyang naglaro. Ayon din sa isang kamakailang ulat, interesado rin ang Cavaliers na muling makasama siya. Samantala ang Warriors na maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong makalaro ang kanyang mga kaibigang sina Steph Curry at Draymond Green ay matagal nang sinusubukang makuha siya, mahigit 1 taon na. Nalaman pa noong nakaraang linggo na sinubukan ng Golden State na magsagawa ng isang napakalaking trade upang mahikayat si James na sumali sa kanila bilang isang free agent. Sa kasalukuyan, bukas si James sa lahat ng posibleng offer mula sa iba't ibang team habang patuloy na pinag-uusapan ang kanyang susunod na destinasyon. Ilan sa mga team na naiuugnay sa kanya ay ang Golden State at Cleveland. Interesado rin ang Philadelphia Sixers, Detroit Pistons at Miami Heat. Ang bawat team ay may kanya-kanyang kakayahang magbigay ng kompetitibong roster at pagkakataong makalaban para sa kampyonato. Gayunpaman, batay sa mga ulat at pagsusuri ng mga eksperto, lumalabas na ang pinakarealistikong pagpipilian ni LeBron ay ang Warriors at ang Cavaliers. Ang Warriors ay nananatiling isa sa mga pinakamalalakas na team sa liga dahil sa kanilang karanasan, sistema ng laro, at mga superstar na maaaring makatulong kay James sa paghahangad ng isa pang NBA championship. Samantala, ang Cavs ay may espesyal na koneksyon kay LeBron dahil dito niya nakamit ang makasaysayang kampyonato noong 2016. Bukod pa rito, mayroon silang batang roster na maaaring samahan ng kanyang liderato at malawak na karanasan sa liga. Bagamat patuloy pa ring lumalabas ang iba't ibang espekulasyon tungkol sa kanyang kinabukasan, tila unti-unti nang nauuwi ang usapan sa 2 team na ito. Parehong may sapat na talento, malalim na lineup, at mataas na ambisyon ang Warriors at Cavaliers upang makipaglaban para sa titulo. Sa huli, ang magiging desisyon ni LeBron ay malamang na ibabatay hindi lamang sa tsansang manalo ng kampyonato, kundi pati na rin sa sitwasyong pinakamainam para sa kanyang career at sa nalalabi niyang mga taon bilang isa sa pinakamahusay na player sa kasaysayan ng NBA.